praise and worship. Okay. Pagdayeg o pagsimba o pagdayeg. So, sa atong gibasa migsoon sa mga teksto nga atong gibasa dili pa lang dugay. Mao ni ang panahon diin si Ginoong Hesus misulod sa Jerusalem. Dito dapit sa paglugsong na sa kanang magong dapit sa Jerusalem, dili na siya patag. Pagtanaw nimo bisan sa mga vlog karon na patubong siya, dili siya patag. Munang ang tiring nga makita na to din himigsoon na gyud nga naglugsong sila gikan sa taas nga dapit sa bukid sa mga Olibo paingon dito sa Jerusalem. Og ang mga tao nang ninggit sa pagdayeg sa Ginoo. Muna nga ang uban nga mga relihiyosong tao na itong panahon na katong mga Parisiyo, dili sila gusto nga ang mga tao maninggit. Ingon sila, pahiluman na imong matinunan, kasaba kayo na sila. Ingon si Jesus, kung pahilumo nimo sila, ang akong bato may akong ipatingog. So, diha, klaro kayo maigsoon. Nga ang Ginoo, gusto sa Ginoo, nga ang tao, kita, ikaw, ako, mudahig ngayon sa Ginoo, maigsoon. Hallelujah. So, muna ang topic karon nga atong paghisgutan, praise and worship. So, ang first question is it possible to be a Christian and not worship the Lord? Posible ba nga mahimot ang Kristohanon nga dili ta magdayeg sa Ginoo? So, klaro kaayo maigsoon, the answer is no. Kaya kung kita, Kristohanon ta, kabalo jud ta magdayeg sa Ginoo. Ang kalibutan maigsoon sa ulang pagdayeg, ang dili Ginoo ilang gidayeg maigsoon. Kasi nang hunahuna ta nga Ginoo ilang gidayeg. Bisan pag ilang baba nagsangpit sila Ginoo, dili na Ginoo nga maogyod ang atong Ginoo ilang gidayeg. Kay matud bas Biblia matud pa ni Hesus ang ilang Ginoo mao Yawa. Diba? Kung nanaw nimo ang context, diba? Ingon niyo. Ang inyong amhan mao Yawa. Kay siya bakakon, limbungan, kawatan. Ang amahan ko sa kalibutan, karon mga tao sa kalibutan, Yawa, dili Ginoo. Pero kung tanawan mo maigsoon, Ginoo ang ilang gisangpit. Pero silang duman na to maigsoon na si Satanas, ni claim po siya nga siya po Ginoo. Ingon manggani, no, ingon manggani si Satanas ngadto kang Hesus, ihatag ko kining mga butanga kun mosimba ka kanako. So ni claim siya nga Ginoo siya. Pero sa ingon ni Hesus, hoy, ay pagtala-tala din ha. Ang Ginoo lang yun mo imong dapat simbahon. Ang muna nagsuon nga ang atong Ginoo nga atong galagaran usa ka dako og buhi nga Dios. Hallelujah. More than enough reason why we have to praise and worship the Lord. Hallelujah. Amen. So kung atong tan-awon din hinigsoon, ato sa hisgotan karon sa ang meaning ini word ng worship. Para nga mahibalo pa nga. Sabi na, unsa ba kay kahulugan na ang worship na pagdayeg? Pagdayeg mo na worship. Pero ang gingon sa dictionary is to give reverence or homage to a superior being. Paghatag og reverence, pagtahod og kanang homage, pagdayeg ngadto sa usa ka labaw, pinakalabaw, superior. Wala na ilain pang labaw maigsuon. Wala na ilabaw pa sa superior. O pinaka-superior, nawala na ni pinaka-superior, mo na ng superior, mo na siya ang Ginoo maigsuon. Ikadawa ka meaning to acknowledge that there is someone superior than us. So, ang worship, mo pag-acknowledge nimo nga nunay labaw pagid nimo. Muna nga, itang tanan, hibalo man ta nga, Ginoo lang yun ang labaw sa tanan. Muna nga ang Ginoo atong daykon. Muna nga sa diha nga mag-kanta pa diha sa Ginoo, praise and worship,
atong gidayeg ang Ginoo miigsoon. Ang atong gihimo dili ni one entertainment. Kadahan mo dayeg tas Ginoo dili entertainment ang atong gibuhat miigsoon. Kung dili nag-perform ta ngadto sa Ginoo. Wala ta mag-perform sa mga pagdayeg dito sa tao, pero ang tao malipay. Kung dili nag-perform ta ngadto sa Ginoo, aron ang Ginoo may malipay. Hallelujah. So, kung ang mag-perform bitaw ang kanang mga artista, mga aktor, pareha ni Elias. Isa kalas dosa na niabot ang mga tao, paagad ng uli. Tungod kay, nagtuo sila nga, malipay sila, pinaagi ni ining mga entertainer maigsoon. Sa dihang musimba tas Ginoo maigsoon, ang atong i-entertain, ang atong simbahon, mo ang Ginoo dili tao. Muna, bahala og yabag imong tingog, basta kay ang Ginoo may imong gikantahan, malipay kang Ginoo na. Kaya ang gitanaw sa Ginoo sa dihang magdayeg ka, diha kaniya dili ang atong baba, dili ang atong mata, dili atong nawong lami kay kanawon atong dagway. Ang gitanaw sa Ginoo may gison ang atong makasing-kasing. Kala makahiwi-hiwi pa atong postura basta kay atong kasing-kasing dalaygon tubangan sa Ginoo. Ay mingon din ang Ginoo, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Hallelujah. So, unsa man ka-importante ang pagdayeg maigsoon? The importance of worship. Ano importante kaayo ang mapagdayeg maigsoon o ang pagsimba? Kung atong hinumduman maigsoon, gikan sa ang mga Israelita sa diyan na nabanded sila sa Egypt for 40 years. Mantingali ang ilang pagbanded sa Egypt. Oh. Ingon ang Ginoo, ngadto kang Moses, dalha ang akong katawhan ngadtos kamingawan aron magsimba kanako. So the first purpose ngano nga gihimo ta sa Ginoo maigsoon is none other than worshiping the Lord. Mao gid na ang pinaka number 1 nga rason nga giluwas ta sa Ginoo aron ta magdayeg o magsimba kaniya. So muna maigsoon nga importante kayo. Tungod kay mao ni ang first kayod nga sugo sa Ginoo diha sa panahon ni Moses may igsoon. Ikaduha ka reason, because it is the indispensable duty of the Christian. Unsa man ang indispensable? You admit nyo long na English. Anang word indispensable may igsoon? We cannot live without it. Pareha sa tubig. Tubig, hangin, mga indispensable things na siya. Nga dili pwede ang tao mabuhi kung wala na. So the word indispensable is absolutely necessary. Muna nga ang pagsimba sa Ginoo, gikinahanglan jud. Necessary. Kung ang tan-aw diha may igsoon ngano makaingon ka. Kaya din sa itong ibasa sa Luke chapter 19, verse akong basahon sa otro ang 19. Sa verse 14 na lang dito. 19 sa una, para makuha na itong context. Unya, pipila sa mga Pariseo, mga Pariseo lagi. Nga diha sa panon, niingon kay Jesus, magtutulog kay limong imong mga tinunan. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, na kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang sa'yo ipasabutan na. Niingon, si Jesus, nga kung dili sila, kung maghilom sila, musugot mo nga, muhilom sila, niya ang bato, hinon akong kasinggipon. Na, mo na migsoon, nga para sa Kristohan, nga dili ka balo magdayeg sa Ginoo, insulto kay na sa Ginoo migsoon. Naginakon ang mga bato, kanang mga bato diha, manindog na diha, maninggit. Hallelujah.
Meaning maigsoon nga kung wala na bitaw nga moday si Ginoo, ang mga non-living things himuon hatagan niya kinabuhi aron mag-guide sa iya. Sa iyon ka na maigsoon. So therefore, worship and praise is necessary para sa magkristahanon. Ang bitana nga ang mga Christian karon divide na ginatawag og non-Pentecostal group o mga Pentecostal group. O nanin ganay naging ilaw mga grupo sa mga Holy Night. O na mga ningaw mga grupo nang ang ilang pagdag himnal bitaw. Himnal lang dili sila mga drums kay ingon kanilag na sa diskuhan. Nasa diskuhan kung magamit kag drum na sa diskuhan. Megson, mas maayo pang kalibutan kay maayo pa kayo sila mosinggit sa ilang Ginoo. Kita hinon nga tinuod na ang Ginoo atong singgitan. Oh, di ba? Psalms 100. Make a joyful noise. Huwag na masabti lugar kanang joyful noise. Noise na gani na saba. Unto the Lord all ye lands, tanang nga kalibutan, tanang nga yuta, magsaba diha si Ginoo. Niya mo sila nga aka nang masaba kayo nga magdaig di na nabubutos Ginoo. Kaya nga simbahan diskuhan. Dili megsoon tungod kay atong kasaba dito mas Ginoo to yatag di mas tao. Oh. Wala nga kita nga magkasluhanon, wa tabot is Ginoo biskon sa postura nato magdaig sa Ginoo. Bisan pag magtulot sa posisyon na to, basta kay malipayon na itong kasing-kasing, maunay gustos Ginoo may gisoon. Hallelujah. There are three basic elements of worship. Mga gina atong hinumduman may gisoon. Dala mga tulo ka importante nga butang nga atong hinumduman sa diyang magsimba ta. Ingon pa nila walay magsimba kung walay simbahon. Napay mga tao nga nagsimba nga wala sila gisimba. Wala tingali, di ba? Kung naay nagsimba na kung simbahon, mo nga tulo ka mga aspect ng gisoon, the gift, the giver, or the worshipper, or the receiver. Sa ato man hisgutan ng gisoon kay basin nga kung pantin na lang ta nga magsimba sa simbahan, nga samtang nga uban, lamilabin na lang hilak sa Ginoo, kita naglurat ng atong mga mata. Walang pakialam kung ano sa gibati sa imong kilid-kilid. Maigsoon, give importance sa pagsimba. Tagi yung importansya maigsoon. So, sabi ha, magsimba ta maigsoon, it is impossible. Oh, isa pa. Ay basin huwag masayop ta. So din hita sa gift. Ano yung tao gift may igsoon, kanang gift, usan na siya kabutang. Di ba nga, hinuduman na ito din gift, nga panahon sa Pasko, daghan kayong mga gift. Di ba? Kanya nakaplagan po na ito, nga na po yung gift, iniabot ka ron. Salamat kayo sa Ginoo, huwag sa naghatag, ang Ginoo mga panalangin. Di ba? Ibukas ang gift na siya. Ano example sa gift, no? So, diha sa worship ni igsoon, naagyan ay gift. Nga naibutang na to sa itong alimpatakan ni igsoon. Sorry to say, ni igsoon, kung instructor ako kaayo aning bahina. Nga ako makaingon nga, worship and gift must be inseparable. Musimba ka mga igsoon nga dili ka maghatag o gasa, wala ka nagsimba sa Ginoo. Kung mayroon mga lang nagsimba, dili kumplito ang iyong pagsimba. Amin ba? Hallelujah. Ano man, tungod ba ang Ginoo, nangita o gasa. Muto o matag sa dili. Sa Old Testament, sa diha, nga ang tao mo simba sa Ginoo, kinahanglan magdala siya og sacrifices. Mananap, langgam, kung sa kanang makaya lang mo. Kung pobre ka na, pwede rin ka ng mga langgam na lang imong dalhon, ihatag mo sa Ginoo. Kung sa pian ka, taghan kag baka, kanang baka, imong ihalad sa Ginoo.
Tungod kay dili gusto o dili mo sugot ang Ginoo nga magsimba ka nga wa kay halad. Natingali mo yung karon nga ang saan man ako paghalad walang wa man gyud ko ihalad. Wala kay halad igsoon kay wa ka mangita og ihalad. Mo na klarong istorya. Kung pangitaon mo, di man na mo abot kung di mo pangitaon mo igsoon. Wala nga diha sa Corinthians. Niingon si Pablo ngadto sa mga kaigsuonan sa Pilipos man to o Epeso na. Di kay ko sure. Ang ingon si Pablo iandam ang inyong gasa inig-abot na ko diha. So meaning kining atong mga halad na igsoon ato ni siyang andamon. Diba? Kaya ang halad mo na siya ang expression sa imong pagsimba sa Ginoo. Ngayon matang okay naman nang may halad. Okay gina may igsoon nang may halad, huwag yung kay halad pero kung mo tanaw na pamaayos Ginoo, mangita siya kag halad. Pangitaon ginani mo ang halad mo igsoon. Ayaw ipakibala nga magsimba lang ka nga wala kay halad empty-handed. Because I will say that is not the will of God. Mag-save yung ka sa kwarta ninyo. So, bahalag 20 pesos, balag 10 pesos, balag 5 pesos. Basta kay nakaihalad ya sa Ginoo sa Domingo. Kaya mo na ang gipangita sa Ginoo may igsoon. Ang atong lawas, gipangita na upos, gipangita na sa Ginoo, holy and acceptable unto God, which is your spiritual worship. Pero ang halad nga in kinds, gipangita po na sa Ginoo may igsoon. Mana nga sa diha ang three kings, naghalad sila, nungad po sila sa Dios, ni Ginoong Hesus, empty-handed ba sila? Nagdala sila bulawan, nagdala sila insinso, o nagdala sila mira, aron ilang ihatag sa Ginoo may igsoon. Because worship, ang worship kinahanglan na kay sacrifice may igsoon. Amin ba? Muna nga, I hope nga masabtan ka na ito ni. Ako, i-insist ko ginimigson. Nga maingon dito nga dili, kabubot-on gid sa Ginoo magsimba ka nga wa kay halad. Bahalag mapandol mo sa ako o dili. Pwede gid mo makasimba, pag dili gid kabubot sa Ginoo nga magsimba ka, nga wa jud kay halad. Wa na lang 5 pesos, kaya wa man gid kay kwarta ka ha. Pero no, nahunaasad mo igsoon. Kung pila ang gihatag sa Ginoo sa imo karon nga semana, mabuhi ba ka kung hatagan ng Ginoo 5 pesos? Kanang bugas nga imong gipalit na igsoon, pwede mo guna kuhaan mo nang kanang gipalit nimo 10 kilos, kuhaan mo nag 1 ka kilo, ihatag nimo sa Ginoo, halad na. Kung wa kay ihalad nga kwarta. Kasi ngayon ko, nung sabi ni Pastora nang warta naman tayo lini, naglima na mga halad, may igsoon dili na, may akong motibo. Ang akong pagsulti, dinhi aron masabtan na to ang kabubuton sa Dios. Mabuhi mo kung sa way halad-halad, nga nang di mo mabuhi. Nga nang Ginoo mo may tagbo sa mga kinahanglan. Isang pag di mo mga halad, may igsoon mabuhi man ko. Pero di ko gusto makita maglisod-lisod na sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay wala tong nasabti ang pamaagis Ginoo aron ta i-bless. Kay tuod lang may igsoon, nalimot gid ta sa Ginoo. O nalimot ta sa Ginoo muna ang Ginoo pud nalimot pud sa ato. Amen ba? Obi ako mga sabak may igsoon na, emphasize na nako ang puntos. Hallelujah. Kaya rin nahigmata ta mga igsoon. Ngano, kanang alagad tas Ginoo. Ang alagad tas Ginoo, aron magdaig tas Ginoo. Ikaduha, giver or worshiper. Kita ang giver. Kita ang hatag sa Ginoo. Atong ihatag matod ba diha sa
Unsa ni Romans chapter 12 ang una sa tanan ang atong lawas. Ang atong lawas mo na ang atong gihatag sa Ginoo sa magsimba ta. Meaning ang atong lawas kinahanglan balaan kanang punon at tubangan sa Ginoo according to Romans chapter 12. Holy and acceptable. Mula nagsuon akong pangutana, sabihan magsimba ka sa Ginoo, balaan ba akong lawas at tubangan sa Dios? Acceptable ba, madawat ba sa Ginoo? Basta og dili madawat sa Ginoo atong halad, nigsuon, sayang lang. Amen. The value of the gift is proportionate to the receiver of the gift. Wala. Sa may bot pasabot anak migsuon. Nahinom nung kanya, ang akong illustration ani maigsuon, sa tanan, the value of the gift is proportionate to the receiver of the gift. Kadua, if the receiver is the king, the gift also is suitable to the value as a king. Kung hatag ka o gasa ngadto sa hari, kinahanglan nga kanang gasa pud nga para pud sa hari. Alang-alang bangwad to ka sa hari. Kung nga ang imong halad ukay lugar ngadto sa hari. Imposible kay na migsuon. Dili mo dawat ang hari ana. That is why in the Old Testament, God wants a valuable gift without defect. So ang gusto sa Ginoo migsuon sa diha mo halad pa ang atong halad walay unsa ni walay buling, walay mansa. Kung makita na diha sa Leviticus chapter 22 verse 20. Leviticus 22. Nadiliin na ako ni magkuan. 20. Basahon na to din eh. Sa verse 21, Leviticus 22, verse 21. And whoever offers a sacrifice of peace offering to the Lord, to accomplish a vow or for a prayer offering of the herd or of the flock, it shall be perfect to be accepted. There shall be no blemish in it. Nahanglan ko nung, kung muhalad ka, kana ko nung perfect and acceptable. O walay buling, walay apan, blemish, walay apan. So muna ang gusto sa Ginoo may igsuon nga kung atong muhalag ta dito sa Ginoo, ang pinakamaayo sa laing pagkasulti. Pinakamaayo ng mga halad at yung hatag sa Ginoo may igsuon. Dili pwede nga salin-salin ang atong halad sa Ginoo. Yeah, sa verse 2, chapter 9 sa Leviticus. And he said to Aaron, take thee a calf of the herd for a sin offering, a ram for a burnt offering without blemish, and offer them before the Lord. Walay apan, dili kagiron, dili bugion, dili piang. Muna gusto sa Ginoo sa Old Testament. Karon sa New Testament, ang sa may gusto sa Ginoo. Wala kung pinakamaayo gihapon. Diba? The best ang atong ihatag sa Ginoo kanang naghatag ta nga na baliyo gid nato. Unsa man ang butang nga valuable nimo nga imong ihatag? Ganon man ka tungod kay naay value. Lahat ta mahatag ka sa imong amiga og bag-o kayo sa nina gipret mo kay sano. Nga ganahan pagid ka, mingon jud ka nugon mo gid kayo ni hatag nako gid ni sa akong amiga oy. Kay bag-o man jud. Wa man gi apan. Pero tanay imong salin-salin na, anang wala nimo gisulod kay di nakaganahan. Ihatag na imo, wa gid may value mixon sa imo. Amen. So ilana lang ang atong paghatag sa gift diha sa altar, dunay value kanang ato gyud gilain gyud nimo kay para sa Ginoo.
Wala na lang yung kami palit sa sudaan anong Domingo kay bahalay maginamos na lang yung kudani kay ako ginigiandam para gid ni halad sa Ginoo. That is valuable gift, Maigsoon. Pero kanang mahalad ka na salin-salin lang mo, dili na valuable, Maigsoon. That is not acceptable before the Lord. Amen ba? Pero ibutang na ito sa itong kasi nga, kung maghalad sa Ginoo, kanang na-enjoy value, Maigsoon. Kanang medyo nasakitan yun da. Iyan pa sacrificial na paghatag. Kaya may gusto sa Ginoo, Maigsoon. Sacrifice, naghatag ka nga na nagibati ka o pagsakripisyo. Amo man ang value, Maigsoon. Ikatulo, receiver. Amo naman ka sa giver. Then ito sa receiver. We should understand that the receiver of the gift is not human like us. He is God, the King of kings and the Lord of lords. It implies honor, royalty, and sovereignty. Ang receiver ko sa atong halad, mao kuno ang hari, dili tao, pareha nato, kung dili siya Dios, hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, mao sa ang buot pasabot, na ay dungog, na ay pagkahari, o paggagamahanan. Muna ang nidawat sa atong gasa. So muna nga, na-istorya mo tungod aning sa katao nga gusto siya istorya sa hari. So ningon siya sa gate guard sa mao nga palasyo. Ingon siya, guard, kanang gusto unta ko nga no makikistorya sa hari. Pwede ba? Naingon ang guard sa palasyo. Dili ra ba pwede nga makikistorya ka sa hari nga dili ka magdala og gasa tungod kay mao na ang protocol sa hari nga ang tanan nga makikistorya niya kinahanglan nga magdala gyud og gasa. So naingon din ang maong tao nga kanang mao ba o mo na pamaagi kung gusto ka nga makikistorya sa hari. So naingon ang guard, aningon ang tao, ila man ang unsa man ang akong halad sa hari? Unsa may angay nako nga dalhon sa hari, inana magaling magdalagid ko og halad. Ningon ng guard. Ang imong halad, ang hari wala magdemanda og bisag unsa ang unsa iyang gustong halad. Ang gigusto lang sa hari nga ang imong halad kanang pinasikad sa imong pagtan-aw sa hari o pagtan-aw kaniya o pagtan-aw pod sa imong kaugalingon. So, ako pasabot nga kung sa imong pagtanaw sa hari o sa dalha, o kung nga sa imong dalhon. Kung ang pagtanaw nimo sa hari nga ordinaryo na siya, so, ordinaryo na po ang gasa, nga dalhon mo. So, mo tayo pasabot sa guard. Mo to nga, naingon ang maong nga tao, dili ordinaryo ang akong pagtanaw sa hari. Kay siya hari. Musa nga mangita kog mga butang nga para gyud makaingon siya nga siya dili ordinaryo nga tao. So inana na maigsuon. Aron nga Ginoo mag-appreciate sa atong gasa, ang atong gasa ipahaom nato kung kinsa og unsa gyud ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Kung sa may oras maigsuon. Wala pa ilauna. So, ang sunod gabahin ani, God's principle of giving is understood in the concept of trading and bartering. Ang prinsipyo sa Ginoo sa paghatag sa atong gasa, masabot pinaagi sa konsepto sa bartering. Unang dumamuan ng bartering Maigsoon sa una? Sa una, uso pa man itong bartering, katong sa una migumay, na magdala og mga kabayloan daw nilag bugas, kanong humay pod. Unang dala niya, magdalag biko, magdalag snack, magdalag soft drinks. Aron pabayloan nila og humay. Muna yung word nga bartering. Ang principle of bartering Maigsoon is also the principle of God. Nga kung muhatag ka gani og butang, bayluan ko nagbutang.
That is bartering. Kung mahatag ka nga sa Ginoo, pailuan po na sa Ginoo og mga butang, panalangin, sumala sa imong gihatag nga sa Ginoo. Amen mo na maigsoon. Hallelujah. So, wala maigsoon nga once nga mohalad ka sa Ginoo, kung unsa ang atong pagsakripisyo sa mga halad, inanakod ang Ginoo mubalo sa ato bigson. Pero kanang atong halad nga murag way nada, murag walay value, na di po nahatag ang value sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naaman niya ang principle of anang justice. So, 3 basic kinds of giving. Ining tulo ka klase nga paghatag na igsoon. Kabalo naman taan eh. Number 1, cheerful giving. Mahatag ka nga malipayon. Mo gina importante may igsoon. Malipayon yung mahatag. Ang kalipay mong sa atong paghatag, wala na sa gidakon sa imong gihatag, kundi lagi na sa imong kasing-kasing. Muna ang first, pinaka-importante. Dili magod kay ang paghatag, dili magod single-minded nga nandiha ra gyud ta. Dili ta pwede nga diha lang sa usa ka area ta mag-concentrate, dili mo consider po sa lain. Na ginatawag og cheerful giving matod pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Siya naging diha nga God loves a cheerful giving. God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo gusto sa naghatag nga malipayon. Ano na po gitawag og sacrificial giving. Diba? So na may cheerful giving at sacrificial giving. Puro man na mga biblical na igsoon. Nakita na sa Mark chapter 12 verse 42. Mo ni siya ang gihimo na tong sa kababayeng balo nga pobre kaayo. Ang iyang gihatag, ang tanan nga naa sa iyang gihatag. Ang sacrificial giving is not how much you give, but how little you live. Ang sacrificial giving, migsoon, ang meaning ana, dili sa gidakon sa imong gihatag, kundi ang kagamayon sa naibilin. Muna ang sacrificial giving. Kaya bisan pagdako ang imong gihatag, sa kamilyon, nga nabilin po 10 million, dili na sacrificial giving. Isang dako kay value ay imong gihatag. Dako mo po ang nabilin, dili na siya sacrificial giving. Pero bisan ang imong gihatag 10 pesos, pero wa na nabilin sa imong bulsa, that is sacrificial giving. Di ba? Kay gibase man na kung sa kagamay ang nabilin nimo. Pag kanitulo, ikatulo, nga pinaka-controversial kining thanksgiving. Kaya manang dili na nako ni kay emphasize kay naghibalo naman daan Pero nangandoy gihapon ko nga makapudlo gyud og maayo ani migsoon kay dili patat na nakasabot ani. Mahitungod sa thanksgiving kay lahi-lahi man lagi tag hunahuna mitungod ani. So mo ning mga tulo ka klase basic nga klase sa paghatag migsoon. Basic sacrifices to God. Ang sakripisyo nga atong ihatag sa Ginoo migsoon. Number 1, praise. Ikaduha, worship. Ikatulo, prayer. Ikaupat, sacrifices. Sa mo ni ang mga sacrifices nga atong ihatag ngadto sa Ginoo. Number 1, pagdaig. Ikaduha, pagsimba. Ikatulo, pagampo. Ikaupat, paghatag. Ngani ang atong mga sacrifices ngadto sa Ginoo. So, kaning human sacrifices migsoon. Kaning giingon sa Romans chapter 12 verse 1 ug 2, nag-ingon dinhi, I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice,
wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Do not conform to this age, but be ye transformed by the renewing of your mind, for ye to prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, ang ato ko ng lawas, no? Our bodies, no? Our bodies must be a living sacrifice, holy and acceptable to God. No human sacrifice. Must be holy, must be acceptable. Oh, mo niya ang atong sakripisyo nga atong ihalad, ihatag sa Ginoo. Nganong kinahanglan nga ang atong lawas maimo balaan nga halad. The holiness is the prerequisite to invoke the presence of God. Ang pagkablaan mao gina ang importante nga atong ma-invoke ang presensya sa Ginoo, Igsoon. Because He wants to live with His people. Yan ang kinahanglan og pagkabalaan kung kay gusto sa Ginoo nga magpuyo siya sa iyang mga katawhan. Dili pwede nga ang Ginoo magpuyo sa iyang katawhan nga mga makasasala, kundi gusto siya magpuyo sa iyang katawhan nga mga balaan. Gusto siya magpuyo sa ato ang magkinabuhi. Sa Old Testament mga igsuon, in Old Testament point of view, immorality was a sin without remedy. In the Old Testament, whoever will commit adultery will be stoned to death. So, kaya immorality na igsoon, kung mag-isgota o holiness ang magiting immorality. So, sa Old Testament, ang immorality, wala remedy. Doon kinsa nga makahimo og adultery, pagapatyon, batuon hangtod mamatay. A blood sacrifice cannot appease sin. It only appease ceremonial sin. Ang ma-appease sa sacrificial sin, blood sacrifice, Old Testament migsoon, mawala ni menstruation, touching dead bodies. Pero kani immorality, murder o guban pa, dili ni siya ma-appease sa blood of the animals. So, muna may igsoon nga gahi-gahi kuning sin of immorality sa Old Testament. Wala bantayan na ito may igsoon. Kaya kini na bang sin of immorality mo po na ikaroon ng nigamit mo yawa may igsoon. Nga ang mga young people dili na maminyo, pag-ipon-ipon na lang, ang uban nga burusan nila na. Wala nila hatagig. Kana bang pagtagad giningon sa Romans chapter 12 that we have to present our bodies a living sacrifice, acceptable, holy, acceptable. Dili ta pwede mahatag sa atong lawas migsoon nga dili acceptable sa Ginoo. Manang kinahanglan nato nga ang atong lawas acceptable yun at tubangan sa Ginoo. Last but not the least, kani hindrance of worship. Worship in Christian point of view is highest occupation, and it is therefore consisted by Satan. Highest occupation man katungdanan man sa Espano, pero i-contest po ng Satanas muna nga bantayan nato migson tuod kay kini highest occupation man sa atong kinabuhi. So, ang yawa po dali mo hinder yang babagan ang makasimbata. Unsa may babag ani migson makahinder sa atong pagsimba sa Ginoo. Number 1, self-will. Unsa man self-will, kaugalingon nimo nga gusto o pagpili. Dili kabubuto sa Ginoo. Ang example ani si Nadab og si Abihu. Kini si Nadab og si Abihu migsoon, nag-offer sila og sacrifice ngadto sa Ginoo og naghimo sila og strange fire. Ana bitaw kay sa unang Old Testament manggod maghalad sila. Kana og naamang gali kalayo nga igsoon nga mukunsad sa imong halad pareha sa panahon bitaw ni kuha ni Elijah, ang kalayo sa Ginoo mo ini ut-ut siyang halad. Inipod silang Nadab sa Abihu, naghimo po sila halad nga naghimo po sila kalayo nga
Kalayo kuno daw kuno tungagikan sa Ginoo. So mo nang migsoon nga nangamatay sila, gipatay sila sa Ginoo. Tungod sa ilang kaugalingon nga plano. Naghalad sila pero dili plano sa Ginoo ang ilang paghalad. Self-will, ikaduha sin, sala. Muna babag sa paghalad migsoon, Psalm 66 verse 18, if I regard iniquities in my heart, the Lord will never hear me. Muna, ato yung ang babagid sa atong pagsimba migsoon sala. Mana nga, dili kita pwede magsimba nga magdalatag sala migsoon. Eh basin, naimuta nga, okay ra Lord, nabati man ako ay may presensya Ginoo sa nagsimba ko to, makasasala ko. Na, dili na ko ana mangutana o dili na ko mo-question na ikaw ra ang Ginoo ni Palo. Nakabati mo ka sa Ginoo na basta kay niingon diha. Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ingon ang Ginoo, ako na sala sa tong kasing-kasing, di ko nakapaminawon si Ginoo. Amen. Walang lisod gayo, no? Ang mag-Christian taon niya, magpakasala lang yapon, gadi, yapon ito paminawon si Ginoo. Lisod gayo atong pag-ampo, dili ito bagon si Ginoo. Kadi man maminaw ang Ginoo sa ato. Na, kinsa man din itubag sa atong pag-ampo, mga igsuon, ug mauho na. Naingon dito ang Ginoo, dili ang tanan, dili ang tanan nagsangpit ako Ginoo makasulod sa ginurian sa Dios. Ingon ang mga tao dili balon naghimo man mig mga milagro, mga masakiton among giayo. Oh. Ingon ang Ginoo. So what? Dili ko kailan ninyo mga muhatog daw. Kung sa ito ka nag-ayo dito, dili Ginoo, kundi lang mo daw tang espiritu ra pod. So ang nagtubag sa ilang mapag-ampo na igsor, dili ang Ginoo, kundi ang daotang espiritu. Muna hinumdumana itong igsoon na kung nagsimbat ang nagpakasala ka, posible ang nagtubag sa pagpag-ampo dili Ginoo kung dili ang daotang espiritu. Luba kayo na. Gahi kayo ng doktrinaha, igsoon. Ano ba? Pero nahibalo man tanga na may mga sala nga. Dipindi man po na sa sala. Kaya atong sala mga gipasaylo naman sa Ginoo. Kana bang sala nga waagyan nimo mabuhi hangtod karon sa una ra balik-balik lang gihapon waagyan nimo na surrender sa Ginoo hangtod karon na po ka nakatuig nagsimba wala nimo surrender sa Ginoo mo nang salaang pasabutan nga nahimong babag sa atong pag-ampo ngadto sa Dios dili nang sala nga anang sala nga Kristiyano ta makasala man ta kita ta sa babaeng siksi sala man ta dana ani un ana nga sala dili na mao. Kano makakawat og 5 piso sa imong mama, sala may hapon na. Pumili na mo sala ang gisgutan nihi kaning sa Psalm 66 verse 18. Kanang sala gyud nga wa gyud nimo nabuhi tibok nimo kinabuhi sa Kristohano na ta. Manang sala am igsoon nga dapat imo gyud ang isurrender sa Ginoo para matubagon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Ikatulo, worldliness. Worldly. Kinabuhi nga worldly. Kastuhanon katro, worldly ang imong kinabuhi. Kung sa may ibot pasabot anong worldliness. Ayan, kastuhanon nga kahit kalibutan mo na siya. Ang word worldliness, daghag meaning ani. Ang gingon sa Romans chapter 8 verse 5 to 8. For those who are according to the flesh think about the things of the flesh. But those according to the Spirit, things of the Spirit. For the mentality of the flesh is death, but the mentality of the Spirit is life and peace. Therefore, a mentality of the flesh is enmity against God, for it is not submissive to the law of God, for neither is it able. And those who are in the flesh cannot please God. Siya nga nagkinabuhi sa kalibutan ng nun, dili magkapahimaya si Diyos. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 5 to 8. So ang worldliness may igsoon, ang pinakasimple na meaning ana. Nagkinabuhi ka nga minanduan sa imong kaugalingong kabubuton. Unod nun ka kabubuton.
Dahil last na bahin, unforgiveness. Amo sa ni hindran sa worship kanang dili ka mo pasaylo sa imong igsuon nga nakasala. Amen ba? Matudpas Matthew chapter 5 verse 23. Therefore, thou should bring the gift to the altar and remember there that my brother has anything against thee. Leave there thy gift before the altar and go first to reconcile to thy brother, and then after coming, bring the gift. Reconciliation is necessary kung nakasala man ang atong igsuon. Kanya, kinahanglan kabalupod ka mo pasaylo sa atong igsuon, igsuon ka nakasala. Amin ba? Kaya mo na ang babag. Hindi ta mas may pagdit nila sa tamo simba kung namang galing igsuon na ito nga di ta magkapasaylo. Kaya may maghapon ng babag, ngayon ang Ginoo, pag iponsal sa daan, ka magsimba. Kaya wala may pulas gapon imo pagsimba, wa ka makarikonsay. Sa muna may igsuon. So I hope na nakuha na to ang mensahe karon may tungod sa pagsimba o pagdayeg. Hinumduman na to may igsuon. Ang pinaka-importante na pulo ka basic element of worship, the gift, the giver, and the receiver. I hope nga nasabtan na to pag-ayo may igsuon. O atong ma-apply sa atong kinabuhi. Kay kadto nga mensahe dili to pagpangasaba o dili para gito sa ato tanan may igsuon para panalanginan kas Ginoo. Amin ba? Dili to para sa ako aron ko makadawat og mga daghang gasa gikan sa inyong igsuon. Dili gid na mo akong motibo. Akong motibo nga matudloan ta sa pamaagi sa Ginoo para muuswag ang ato pagpangalagad sa Dios. Salamat kayo, manindog tang tanan igsoon, magpasalamat ta sa atong buhay nga Dios.